Registration,
kasama natin yung Diyos. Meron ang isang tao na kung saan napakatagat niya sa Panginoon. Napakatagat niya sa Panginoon to the point na inuusik siya ng mga tao, to the point na pinagseselosan na siya ng mga tao, taglana yung mga tao sa kanya para matahamak siya. Pero yung katagalan niya sa Panginoon ay hindi pa rin nag-iumpara. Hindi pa rin nag-iumpara. Dumaan na siya sa maraming pagsubok, still, buhay pa rin ang pananalangin niya sa Panginoon. Isang araw, at ang mga politicians na to, at mga officials, ay sobrang inggit nila kay Daniel. Naiingit sila, bakit? Kasi favorable si Daniel sa mga taong namumulong, sa mataas na namumulong. Favorable si Daniel. Kaya hindi siya pinapakailangan eh. Hindi siya pinapakailangan. Pero ng mga politicians and officials na to, grabe yung inggit na meron sila. Naiingit sila, nagsiselos sila, nagagalit sila. Bakit? Kasi puro mabuti ang nakikita kay Daniel. Parang walang kapintasan na nakikita kay Daniel. Eh, mga pura politicians na to, ay kumuha po sila ng kasilahan. Inilapit nila sa namumulong. Pinubos nila. Ang sabi nila, King Darius, ikaw ay mabuti. Patay ang tingin mo sa mga tao. Maraming naman King Darius na ikaw ay sabahin. Wala kang Diyos, wala kang mga hari. Ang bawat na sabahin, ikaw lang King Darius. Kapag marinig mo, dapat matutuwa ka. Di ba? Parang yung puso mo ay tumitubok-tibok eh. Di ba? Matutuwa na, bakit? Kasi napakabuti mo na, napakataas na rin ang mga tao sa'yo, ina-encourage mo nila, dapat
sa leon, at then tinakpan yung malaking bato para hindi siya makalabas. Ito mga naging ang gagawin siya. Sobrang siya lalaki na ngayon. Kaya, kinabukasan, hindi na matuloy umayos ng mga ito. Kinabukasan, maaga maaga, pinumarahan si Daniel. Ano yung sabi niya, Daniel, iniligtas ka ba ng Diyos mo? Daniel chapter 6 verse 22. Wala po kami dyan. Sabi naman dito, Daniel said, my God sent his angel and he shut the mouths of the lions. Sabi ni King Darius, iniligtas ka ba ng Diyos mo? Sabi ni Daniel, iniligtas ako ng Diyos mo. Taray po natin. Ipasok po kayo po sa kanila sunod. Lahat kayo, ipasok po kayo. Kung sino hindi kainin ng layo ng crocodile, ay masasabi mo nasa kanya ang Diyos. Sino mo magkukulit eh? Yung pasok po sa kanila sunod. Bukbuk din mo doon. May makita nga niya si Ginger dyan kung makakatakbo kayo ang alam nyo yung kinukubalan kayo. Yeah? Kinakain lang ni Ginger yung sinilasi nyo. Makakasubok kayo kami siya nalilasa. Siya nalilasa yung purpose ko. Kung nagagawin dyan. Sinila niya, pagulit mo na, inigila na niya. Di ba? Aso ba? Natunakot na tayo. Ayaw na natin yung bayo na. Noong Friday, yung mga nagtrabaho ay inilibre ng mag-swimming. And then, doon sa cottage ng mga masters, napakaraming aso at maraming pusa. Naiinis ako sa aso at sa pusa. Kaya papasok pa lang namin, kasi yung muna sa amin, yung boss namin, o yung libre namin ng namin, noong na siya. Sumasalagay sa mundo. Pero kung nakita niyo yung aso at pusa, extension eh. Sabi niya, Kuya! Tingnan mo muna yung mga aso. Wala na siya gawin. Kuya, nandiyan mo na. Tingnan mo muna yung mga aso at pusa niya. Yan. Na-imagine ko sa sarili siya. May imagine ako magtako siya. Ngayon niya. Bakit mo sa sarili? Kaya nakita ko siya. Natakawa ako pero oo, kuya. Pero sa loob ko, ayos na niya. Di ba? Pero sa ganyan, na pinasok ko sa loob ng kulungan ng mga leon, hindi man lang nagisgisan, hindi man lang nasugatan, wala man, hindi man lang nabawasan ng isang kilo. Wala. Hindi man lang tumampi yung labi ng mga leon ni Daniel. Bakit? Kasama niya ang Diyos. Nakapasok ka naman sa lugar ng leon? Hindi pa. Wala ka pa sa anong sitwasyon ng buhay mo para sabihin iniwan ka ng Diyos. Kasi sa sitwasyon na meron mo ngayon, kasama mo pa rin ang Diyos. Sa pangalan pa lang ni Jesus, kasama mo na ang Diyos. Halleluya! Hindi ba maniginaman si Jesus, kasama mo na ang Diyos. Wala nang naman sa mundo nito, sinamahan ka ng Diyos. Para magwa kaya, kapag ikaw ay pumasok na sa lugar ng mga leon, hindi ka ba sasamahan ng Diyos? Sasamahan ka ng Diyos. Sabi niya po dito, do not focus on how big your problem is. Focus on how big your God is. Huwag kayo mag-focus sa laki ng problema na meron na, kundi mag-focus kung gaano
ang spiritual na mundo. Tama po ba? Bakit hindi po natin makita? Nagpapangunahan po tayo na. Natatakot na tayo. Nagdududa tayo. Nagpapangunahan tayo ng pagdududa. Nagpapangunahan tayo ng takot. Kaya dahil dito, yung pananaw natin patungkol sa Diyos ay kumikitsin. Nagiging limitado. Tama po ba? Sabi ko yung sabi ko last Sunday. Ang faith, sabi na po, ay yung assurance, conviction about what we do not see. Ano yung hindi mo nakikita? Paniniwalaan mo, meron mga assurance. Sigurado ka. Kahit hindi mo nakita, alam mo, matatanong mo, pakikita mo. Amen? Yun yung faith. Yung anong ibig sabihin ng ng faith ay yun. Isip ng Diyos ay ibibigay niya sa'yo. Ibibigay niya sa akin yung isip ng Diyos. Dautor ba ng Diyos? Natatakot ba ng Diyos? Hindi. Tama po ba? Kaya kung tayo ay nagdududa, kung tayo ay nagtakot, hindi nangyari sa Diyos. Hindi yan ang pananampalataya ng gusto ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos na pagkakakilala mo sa Kanya. Naiintindihan? Naiintindihan niyo po ba? Bakit hindi natin magawang makita yung malaking plano ng Diyos? Kasi nililimitahan natin mismo ang Diyos. Sometimes, we pray na baguhin ng Diyos ang sitwasyon natin. Yeah? Panginoon, baguhin mo yung sitwasyon ko. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Sa tingin niyo po ba yung sitwasyon ni Elisha at yung sitwasyon ng kanyang servant ay magkaiba? Magkaiba po ba yung situation na hinahanap nila ngayon? Hindi. Pareho lang yung sitwasyon na pinagdadaanan po nila. Tama? Pero makikita po natin yung pinagkaiba ng dalawang ito. Si Elisha, ang servant ni Elisha ay nag-focus sa problema. Pero si Elisha ay nag-focus sa Diyos. Kaya kapatid, sa pinagdadaanan mo ngayon, meron ka. Huwag mo ipag-pray na palitan ng Diyos ang sitwasyon. Kundi ipag-pray mo na makita mo ang Diyos sa sitwasyon. Tignan mo ang Diyos sa sitwasyon mo at hindi ang problema sa sitwasyon. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 9, for we walk by faith, not by sight. Hindi lang tayo nabubuhay sa physical na mundo. Naiintindihan niyo po ba? Okay lang na nahihirapan na tayo ngayon sa physical na pamumuhay natin. As long as na tayo ay naglalakad sa pananampalataya natin sa Panginoon. As long as na yung paniniwala natin ay nasa Panginoon na kasama-sama natin ng Diyos. So doon na lang sa langit, doon na lang tayo mag-iibig. Naiintindihan niyo po ba mga kapatid? Hebrews chapter 11 verse 1. Faith is confidence. Hindi takot. Faith is confidence. Kapag confident ka, di ba? Mataas yung kayo mo, mataas yung titig mo. Alam mo kung ano sasabihin mo, pero kung hindi ka prepared, takot ka. Di ba? Kapag reporting, para na sa mga estudyante natin dyan. Kapag ayaw mo na reporting, sino gusto ng reporting? Si Sister Dancy lang. Sa lahat ng estudyante dito, Sister Dancy, ikaw lang ang pakaiba. Lahat ng mga estudyante dito ng high school, elementary, hanggang
Faith is confidence. Hindi siya natatakot. Hindi dapat tinatakot. Pinapakita dapat yung pananampalataya. After ko ba kainin ni Jesus, yung 5,000 tao, si Jesus ay nauna sa mga disciples. Ay, may pinauna lang ng Diyos sa mga disciples. At ang pinagabihan, nagkaroon ng bagyo. Lumaki siya malong, yung waves, nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon sa bagyo. At nasa kalagitnaan ng bagyo, dahil itong mga disciples niya ay nakasakay ng bangka. So, nakasakay ko sila ng bangka, habang kumapag yung mga lakas na ganyan, sa kalagitnaan na ito, hinabol ni Jesus yung mga disciples niya. Hinabol ni Jesus. Hindi siya nagpapa. Hindi siya nagpapano. Para hindi naman ni Jesus, para makakuli yung mga disciples niya, naglalakad siya sa ibabang lupa. Naglalakad si Jesus sa ibabang lupa. Nakita ko rin siya ng mga disciples. Kung kayo makakita sa napakalakas na bagyo, na ang tao naglalakad sa ibabaw ng tubig, hindi ka ba matatakot? Ako ay matatakot. Uusan niya lang ako sa pagdigil, ako'y natatakot na. Paano ba ako yung tao ay naglalakad sa ibabaw ng tubig? Mas lalo akong natatakot. Natatakot ng mga disciples niya. Di ba? Bakit mga pangingisda? Natatakot. Natatakot sila, nakita nila may tao naglalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Diba? Isip na yan. Multo! Sabi ng mga disciples ni Jesus. Multo, may multo. Pero sabi ni Jesus, hindi ako multo. Ang babi naman ng multo ninyo. Hindi ako multo! Take courage! It is I! Do not be afraid! Sabi ni Peter, kung ikaw yan, Guro, papuntahin mo ako dyan. Come! Punta ka. Mag-start si Peter, kasi tinitignan niya si Jesus. Nakapagyaran siya, nakapagyaran si Peter ng ilang step. Pero noong mabalik yung paningin niya doon sa malakas na hangin, sa malaking waves, sa malakas na bagyo, unti siya lumubog. Hanggang sa lumubog na siya ng tulog. At humingi na siya ng tulog kay Jesus. Ano yung sabi mo ni Jesus? Matthew 48 verses 30 to 31. But when he saw him, he was afraid. Sino? Peter. And beginning to sink, cried out, Lord, save me! Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You with the faith, he said, why did you doubt? Why did you doubt? Doubt ay hindi ko galing sa Diyos. Fear ay hindi galing sa Diyos. Kaya kapag nakakaranas ka o napapaligutan ka niya ng bagyo sa buhay mo, papaligutan ka ng mga suliranin ng buhay mo, do not be afraid. Do not doubt. Pagkos, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Patatagin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Baka kinapasyon na tayo ng Panginoon ngayon. Why did you doubt? Ay bigay mo ng instruction sa iyo kung hindi mo kasi ito, why did you doubt? Pakatanungin niya ng Diyos. Pangatlo, ang katagumpayan ay hindi pagtamas. Kung dahil mo ngayon ang katagumpayan, ay magiging confident mo sa presensya ng Diyos. Noong ako ay nag-aaral ako sa Bible School, mayroong isang umulan ng life ko na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Ang bihirap na
Feeling na iniwan na din ako ng Diyos yung kanya. Kaya nag-decide ako, tumakas sa tao, tumakas sa Diyos. Pakala ko sa pagtakas ko na yun, ay magiging masaya na ng buhay. Hindi ba lang? Hindi. Mas lalo na pala ang buhay. Ganun din po mga kapatid. Hindi solusyon ang pagtakas. Ano ang solusyon? Pagyaman sa Diyos. Dumating mo sa Diyos. Hindi pinag-pray ni Elijah. Kasi yun po yung pray ni Elijah. Balik po tayo doon sa verse 15 to 17. Meron po ba? Ayan. Sige. 15 to 17. Basahin mo na lang. Sabi mo niya, don't be afraid of prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. Elisha prayed. Sabi niya, ano yung prayer ni Elisha? Open his eyes, Lord, so that he may see. Yun ang prayer ni Elisha. Mga mo, open his eyes. Sa Tagalog, sister? Yan eh! Buksan mo ninyo ang kanyang paningin siya'y makakita. Yun yung prayer ni Elisha. Hindi pinag-pray ni Elisha na, Lord, tanggalin mo yung mga kalagamin ko. Paalisin mo yung problema nito. Hindi yung pinag-pray ni Elisha. Ano yung pinag-pray niya? Open his eyes para makita niya. Brothers and sisters in Christ, hindi solusyon ang pagtakas o pagbago ng sitwasyon. Kasi babalik na sa sitwasyon na yan. Pag-pray mo, Lord, open my eyes that I may see you. Sabihin na natin ngayon. Ay, hindi mo ba natin mga kapatid? When you belong to God, hindi ka malalayo sa protection ng Panginoon. Naiintindihan niyo po ba? Kung ikaw ay nasa Diyos, hindi ka malalayo sa protection ng Panginoon. Bakit? Kasi sa Diyos ka eh. Sa Diyos ka. Sabi ko ng Romans chapter 8, verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung ikaw ay nasa Diyos, sino malalakot sa'yo? Wala na! Bakit? Kasi kasama mo ang buhay ng Diyos. Sabi ng mga God is fighting for us. Hindi ko alam yung lyrics. Ano na yung lyrics? Ano na lang yung kinalip kagabi? Naisip ko yun. Sabi niya, God is fighting for us. Who can stand against us? Meron ba? Meron ba kaya namali siya kung kasama mo ang lahat ng mga mahal ng Diyos ng mga Diyos? Wala. Wala nang mas hihigit sa pangalan ngayon. Doon ang mga Israeli tayo lumabas sa bansang Ehipto. Nanilalay sa mga Egyptians. Oh! Bakit namin sila pinakayes? Habulin niyo sila! Habulin niyo! Hinakto nila yung mga Israelita. Yung mga Israelita nung muna nag-Egypt na sila. Yay! Malaki na tayo! Woo! Purihin siya eh! Nagkatangkulit na ganyan. Eh, sumasayaw ganyan. Di ko alam kung ano pagkulit-pagkulit nila. Kaya baka gaspay man, baka victory man. Yung pagkulit nila, yung time na yan. Nilinis sila ni Miriam. Purihin siya eh! Bakit siya eh? Mabuti! Di ko alam kung ano tawag nila. Pero nagpupuri sila sa Panginoon na sinalabas na sila. Doon sa bansang Ehipto. Habang sila nagpuri, sila nilata na. Narinig nila. Oh! Ano yun? Ano yun? Yung mga Egyptians, hinahangin sila. Nag-start na sila ng mga ngayon. Narataman na sila. Moses! Ano gagawin natin ngayon, Moses? Tinapos mo ba kami para hindi mo mamalain? Saan tayo pumunta? Wala na tayo kailangan. Hindi pwede dito sa kaliwa. Hindi pwede dito sa kanan.
Sabi niya po sa 1 Samuel 17, verse 45. Sabi niya din, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord." Use the name of the Lord. Use the name of Jesus. Malaki sigurado. Bata sigurado. Pero nanalo sigurado. Bakit? Dahil sa pangalan ng Diyos. Napagtagumpayan ni Daniel ang pugad o lungga ng mga ito. Kasi kasama ng Diyos. Muling nakatawag si Peter dahil tinulungan siya ng Diyos. Conclusion. Ano ang mga bagay na tinutunin mo kaawin mo? O yung mga bagay na nakatalikod sa'yo ngayon kung saan hindi ka makakilos? Ano yung mga bagay mo? Anong problema ang pinag-pray mo mawala ka lang? Paano mo i-remind sa sarili mo na meron ka rin Diyos na kasama mo? Para hindi mo siya naman. Brothers and sisters, yes, we are surrounded sa malaking ulan, mabibigat na ulan, mabibigat na bagyo, malakas sa bagyo. But you're not living. Kasi kasama mo ang buhay ng Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Diyos. Walang nakakahigit sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng lahat. So yung Diyos noon, siya ang Diyos ngayon. Siya ang Diyos sa araw ng bukas. At siya pa rin ang Diyos sa mga darating na buhay. Kapatid, lumapit sa Panginoon, walang pagtutunan. At ito yung pagkakataon po natin. Dahil natin natin yung mga bagay na nakapalingkod sa atin sa Diyos na walang pagtutunan. Ang pananampalataya ay confidence, hindi pagtutunan sa Panginoon. Tingnan mo kung gaano kalaki ang Diyos sa buhay mo. At hindi